Welcome back, Kalam. Ngayon ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba ayaw ni Michael Jordan na pupunta ng Pilipinas. Malalaman mo rin kung magkano ang inoffer ng isang Pilipina kay Michael Jordan para lang pumunta dito sa Pilipinas. Straight to the point na tayo tungkol sa hindi pagpunta ni Michael Jordan dito sa Pilipinas. Biruin mo, simula nang maglaro ito sa NBA noong 1984 at naging isang pinakakilalang basketball player ni isang beses ay hindi ito pumunta sa Pilipinas, na kung saan ang basketball ay ang pinakakilalang sports din dito sa Pilipinas. Pero sa ating mga pagsaliksik, may mga dahilan tayong nabasa patungkol sa isyong ito na galing sa iba't ibang tao. Ngunit unahin na natin itong tungkol sa Pilipina na nag-offer sa kanya ng tumataginting na $7 million o sa pera natin ay almost 350 million pesos upang dumalaw lang ng isang araw at maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Ang isang Pilipinang hindi pinangalanan na nag-offer kay Michael Jordan ng tumataginting na 350 million pesos ay hindi upang maglaro ng basketball kundi maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Dito pa lamang ay magkakaroon ka na ng ideya nang nangyayaring ito ay sobrang yamang Pilipina dahil karamihan naman sa atin ay alam na ang karamihan ng mga naglalaro dito sa Pilipinas ay mayamang tao. Subalit sa offer ng Pilipinang ito na 350 million pesos ay alam nyo ba na kahit sobrang laking pera nito ay tinanggihan ito ni Michael Jordan? Tama ka dyan dahil tinanggihan ito ni Michael Jordan. Sa network ba naman ni Michael Jordan na tumataginting na 2.1 billion pesos o sa pera natin ay 105 billion pesos. Kaya siguro madali lang kay Michael Jordan na tanggihan ng 350 million pesos na offer sa kanya upang pumunta lang dito sa Pilipinas. Pero mapapaisip ka talaga sa dahilan kung bakit kaya ayaw pumunta ni Michael Jordan dito sa Pilipinas. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga yan. Isa sa mga ito ay ang patungkol sa security issue. Hindi naman natin masisisi itong si Michael Jordan na isipin na rin ang kanyang pansariling kaligtasan, especially sa mga bansang hindi natin maiwasan na may mga taong umiisip na gumawa ng hindi maganda sa mga sikat, kilala at sobrang yamang mga tao. Subalit kung ito man ang dahilan ni Michael Jordan kung bakit ayaw niya pumunta sa Pilipinas, ay may mga sikat pa rin namang mga NBA players tulad ni Kobe Bryant at LeBron James ang hindi alintana itong security issues na ito upang pumunta dito sa Pilipinas. Na kung saan ay pumunta pa itong si LeBron James sa tenement sa Taguig City. Kung na-experience mo nang pumunta rito sa tenement ay hindi na kailangang ipaliwanag pa ang magigets mo kung bakit may ilang tao na ayaw pumunta sa lugar na ito. Actually, ganoon din naman itong si Kobe Bryant na kung saan ay 7 beses na ring nakapunta rito sa Pilipinas. Ngayon, alamin naman natin ang pangalawang dahilan kung bakit ayaw ni Michael Jordan pumunta ng Pilipinas. Huwag kayong magselos mga kalam kung bakit sa lahat ng bansa sa Asia ay ang China lang ang parang alam bisitahin nitong si Michael Jordan. Sa mga nagtataka ay ganito kasi ang paliwanag dyan. Mula pa kasi noong 90s ay mararamdaman mo talagang business-minded itong si Michael Jordan, na kung saan may makukuha siyang malaking pera ay doon din siya pupunta. Sa China kasi mga kaalam ay mayroong pinakamalaking paggawa ng sapatos na Michael Jordan na alam naman natin na malaking part ng $2.1 billion net worth ni Michael Jordan ay nanggaling sa mga sapatos na kanyang in-endorse sa Nike. Kaya ang bansang China lang mga kaalam ang alam puntahan ni Michael Jordan, at upang ipakita rin sa mga Nike employees dito ang personal na pasasalamat sa kanila at syempre upang ma-motivate din na gawin ng maayos yung mga sapatos na inendorso ni Michael Jordan. Ganun pa man kahit pumunta ito sa China ay bukod sa mga security na kanyang dala from America ay mayroong ding idineploy sa China ng mga Chinese security guards at pati na rin ang ilang pulis para sa kanyang kaligtasan habang nasa China ito. Sa aking nabasa, ginagawa lamang daw ni Michael Jordan ang pagbisitang ito sa China upang amuhin lang daw yung mga Chinese na medyo may tampo sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam ay may kinasuhan itong si Michael Jordan na isang malaking kumpanya sa China na pumipeke ng kanyang mga sapatos. Talagang hindi natin masisisi sa Michael Jordan na pumunta sa mga bansang makakatulong sa kanyang pagyaman. Wala rin namang masama kung ito ang paraan niya upang yumaman. Bukod kasi sa offer ng Pilipinas na $7 million o 350 million pesos na tinanggihan ni Michael Jordan ay mayroon pa itong isang deal na tinanggihan na nagkakahalaga naman ng $100 million o sa pera natin ay nagkakahalagang 5 billion pesos. Sa mga panahon kasing iyon ay mapapansin mo dito kay Michael Jordan na talagang bihira na lamang siyang magpa-interview kahit pa sa mga kilalang media industries pa. At sobrang bihira rin itong makita kahit sa mga big events pa.
Maraming nagsasabi na nakafocus na lamang itong si Michael Jordan sa pagmonitor ng mga negosyo ngayon na masasabi nating kontento na siya sa buhay na mayroon siya ngayon bilang pang 1,001 na pinakamayamang tao sa mundo. Isipin mo na lamang kung mayroon kang $2.1 billion o sa pera natin ay 105 billion pesos, ay halos lahat na yata ng bagay na pwede mong bilhin ay makukuha mo. Para naman doon sa mga napapaisip kung ano nga ba yung pinakamalaking investment ni Michael Jordan maliban sa pag-endorse niya sa Nike. Ang malaking kasagutan dyan ay ang pag-invest niya sa NBA team na Charlotte Hornets. Sa team na ito ay nag-invest si Michael Jordan ng halos $180 million. Noong una ay maraming taong pinagtatawanan itong si Jordan dahil sa pag-invest niya ng sobrang laking pera sa team na ito. Subalit hindi nila alam na pagkalipas ng ilang taon ay biglang tumaas ang worth o halaga ng team ng Charlotte Hornets na sa kasalukuyan ay mayroong itong $1.5 billion na halaga. At ngayon rin ay nakakuha na si Jordan ng halos 70% ng ownership nitong team na ito. Actually, naging 90% pa ito dati. Subalit nagdesisyon itong ibenta na lang ang 20% nito kamakailan lang. Gayunpaman, siya pa rin ang may control sa team ng Charlotte Hornets na personal pa niyang tinutulungan ng kanyang mga player sa iba't ibang laban nito sa NBA. For summary, sana balang araw ay maisipan ni Michael Jordan na bumisita dito sa Pilipinas upang makita at maramdaman din niya kung gaano siya kakilalang tao dito sa ating bansa. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic natin ngayon? Isa ka rin ba sa mga nag-aabang na sana pumunta dito si Michael Jordan? At anong mga bagay ba ang talagang hindi mo malilimutan kay Michael Jordan? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.